Okay, hirap na hirap daw sila. Paano hanapin si Saldico? Alam mo si John Vic, no, malapit kunti na lang to si John Vic, ngingiwi na rin to. Alam, pag nagsalita, akala mo lasing eh. Oh. Ayan ang malinaw. Nahirapan daw sila hanapin si Saldico kasi marami daw resources. Oh. Kung baka yung huling mga deliveries ni Saldico, hindi na dineliver kay Bubuim, no? nung SONA, no? O siguro nung sinipa siya, no, General Appropriation Chairman, hindi na siguro siya nag-deliver, kaya galit na si Bubuim sa kanya ngayon. Yung nakaramdam siguro si Saldico, putangin na, bibirahin man ako, panay na lang akong deliver eh. Putangin na, akin naman, kaya panay sibat. Sabay sibat ba? No? So mukhang meron daw ibang pasaporte itong si Saldico. So malamang meron ng ibang nationality si Saldico, kaya panay ng banat. Pero sayang man yung confidential funds ninyo, John Vic. Hindi nyo alam, hirap kayo kay Saldico. Pero si Arnie Tevez, ang bilis, no? Pero ito kasi si Saldico, alam nila, putangin na, pag masakutin natin to, pag kumanta pa lalo, bagsak tayong lahat. Sige, parang ang point ko dito, ganito tsorya ko lang. Baka sinadya talaga na hindi nila huhulihin si Saldico. Sinadya nila na gumawa ng rason kung bakit hindi pa rin mahuli si Saldico. Kasi nga, baka pag humahuli si Saldico, ay kumanta ng kumanta at hindi kayang busalan. Kasi hindi sa sitwasyon ngayon ni Saldico, sa palagay ko, wala nang wala nang parang ang tawag diyan, hindi na kayang yung iariglo ba. Walang ariglo na to. Mukhang si Saldico, tablahan to. Win or loss, pareho tayo dadapa lahat. Parang manabla na rin ba siya? Murang wala nang ariglo ito. Tuloy na siguro yung kanyang mga pagsisiwalat. Kasi Netflix series na naman eh. Inutal-utal, Killing Me Softly. Walang negosasyon no ito. Siguro nung una, nagkaroon ng negosasyon, medyo, di ba, hindi lumabas si Saldico. Meron siguro negosasyon na medyo maayos-ayos. So later on, ang malaman ni Saldico, siya pala yung didiin, siya pala yung fall guy, at siya pala yung magiging collateral damage, sacrificial lamb. Kaya uminit na si Saldico, talagang bira ng bira. At inintay niya na sasagot itong gobyernong Marcos, saka naman siya naglalabas ng mga panibagong revelasyon. Hindi daw mahanap, nasan ba? So, medyo uso po yan sa some of the Filipinos. May mga katulad ng mga... Ay, wala po ako nun. Kinukuha ko po yun sana. Anyway, what was I saying? It's Spain, usually. Spain, one of the countries. Portugal. Portugal, di Yes. ba? Would you be able to tell us? Is We Spain don't know if either one, Portugal? but he has been tracked in both locations. in both? So talagang nagpunta po siya ng Madrid. Yes, ang flight plus na nakita namin nung unang-una is he went to the US, in New York. Then he went to France. Then he went to Spain. Then he went to Singapore. Right. Then he went to Portugal. And then ang report say nasa Japan siya. Tapos bumalik na naman sa Portugal. Secretary, why so much travel? Pambira, ang dami pong pinuntahan ni Saldico. Hindi man ninyo nasakote, no? Ako nagdududa talaga ako dito. Nagdrama-drama lang tong mga hinayupak na ito. Baka pinipilit pa rin nila makipag-negotiate kay Saldico. Kasi tingnan mo yung pahayag niya. Namomonitor nila kung saan pumupunta, Spain, Europe, Japan. Pero ang ending, hirap daw sila mahuli si Saldico. Kagaguhan. Di sa akin lang, ongoing siguro yung negosasyon. Baka yung script, kailangan pa rin masunod. Ang problema, iba na yung script ni Saldico, hindi na sumusunod sa kanila. Tuloy yun. Is it a way to evade authorities? Well, only he can answer that. Maybe he is tying up loose ends sa mga negosyo niya. Last-ditch efforts niya. Negosyo in terms of yung mga pera niya? Ganun ba O yun? baka, kasi hindi ko alam kung ano extent ng holdings niya. Pero I would assume it would be in the billions of dollars ang hawak niya. So last is that he was where? Japan ho ba? Ang raw intelligence namin ay nasa Japan siya. Yes. Does your raw intelligence tell you that he left Japan already? Yes.
Yes. Where to? Ang information namin is he went to China. Then from China, he went back to Europe. That's a lot of... Doon ka na lang, Saldi ko, magdago sa China. Pero ang China, mahigpit sa mga kurakot. Baka maihaw ka doon, Saldi ko. Europe, no, para hindi ka muna magurgor. O, hanggat sa matapos mo na, yung mga pagkumpisal mo, pwede ka na sigurong umuwi, Saldi ko. Panagutan mo na ang dapat panagutan. Tangina. Nagnakaw kayo, kasabot kayo, sindikato kayo. Pero nasa batas din kasi, pag ikaw ay list ang pananagutan at ikaw ay nagiging kasangkapan lamang ng sindikato, pwede ka magiging state witness. 'Di ba sabi nga ni Rocky, whistleblower daw ang lalabas ni Saldico at pwedeng magiging state witness. Kung ang gobyerno ay hindi Marcos, Marcos man ang gobyerno. So medyo malayo-layo pa ang pagtitaste natin, baka sakali, no? Mapaaga rin si Bongbong, puta, queen na. Ako sa akin, kung matapos man ang termino ni Bongbong Marcos, grabe sandamakmak na kaso itong mga inayupak na ito. Kasama yan sila ni Remulla. Walang takas yan. Patong-patong na kaso yan. Matulad yan kay Gloria Macapagal Arroyo, di ba? Pagkatapos ng termino na, ang daming kaso. So ito kay Bongbong Marcos, walang ligtas to. Trilyon ang pinag-uusapan. Tuloy yung. Of traveling. That's a lot of traveling. Kaya kita mo payat niya, di ba, sa video niya. Secretary, if indeed there is another passport via Golden Visa, no? Would you be able, is it easy for a country to coordinate with, let's say, for example, lang po, Spain or Portugal to actually really confirm if he has a Golden Visa? I think only the DFA can answer that. Sa law enforcement side ako so hindi ko pa na-ascertain kung ano ang process para dyan. You've not spoken with the DFA to ascertain The this? DFA said they'll get back to me, so we will know soon. But isn't this something the DFA should have looked at in the past weeks or months? Pero yung information about the foreign passport only came to us recently. Yung with a high degree of certainty. Minsan kailan lang. Here's the thing, sir. When will his passport be canceled? It should be now that he has a warrant of arrest. Meron ng basihan para mag-apply ng cancellation of passport. And how long does that normally take? It's up to the courts, no? Yeah, it's up to the courts. The Sandigan should be the one to file it sa... Alam niyo po, itong si John Vic talaga, ito yung gabinete na pag tiningnan mo pa lang, parang buwisit ka na. Mukha pa lang, masira na araw mo. Parang si Buying din yan Pareho lang sila magkapatid Makita mo pa lang ang mukha, parang, sarap mo kurutin, anak ka ng kamuti ka. Ito yung mga tropa kasi ni Bongbong Marcos, si Buying Remulla, John Vic Remulla, yan, mga tropa yan sila. Si Saldico kasi side yan ni Martin Romualdez. So, grupo-grupo sila. At saka si Toby Chanco, tropa rin yan ni Bongbong Marcos. Tingnan mo, ngumingiwi rin yung panga. Malalaman mo naman yung mga tropa sa panga, nakikita yan So ngayon, Saldico, nasa Europa. So baka may visa nga, Golden Visa kasi. Pwedeng bigyan na ng may pira-pira lang yan. Kagaya sa Europe, meron din sa Malta, di ba? Maltese nga si Gibo. Pwede rin dun sa yung pinagtataguan ni Teves, mag-apply ka ng asylum. Pag nakakuha ka niyan, wala nang magagawa ang gobyerno Wala na. Mabulo ka na lang dun ka na mamumuhay habang buhay. At least hindi ka rin nakulong. Pero makarma ka rin, sir pag ganyan. Kaya maganda ho talaga ako sa akin para may pananagutan lahat. Ito kasi, dinidilid po kasi nila. Kasi, di ba, naniniwala rin po ako justice delay is justice denied. Pag ito nadidilid ang pagkahuli kay Saldico sa mga kalimutan ng taong bayan hanggat sa wala ng managot. At kagaya ito si Bongbong Marcos, meron na silang mga animal, na mga kiti-kiti na nahuli. Mga dilis Parang for optics, no? Para sabihin, meron ginagawa ang gobyernong Marcos, pero sa totoo lang, wala kang makikitang effort na merong makulong. Dapat sa mga botanding. Yung mga botanding, mga buhaya, nagsilayasa na.
Yung mga instrumento, yun ang mga nahuhuli. Yung mga pinagkakasuhan nga nila, pinag-aaresto. Hindi nga natin kilala to yung mga yun eh. Wala man sa Senate Blue Ribbon Committee. Simula nung simula nung July ba yun or August, nag-umpisa, nag-imbestiga. Yung mga pangalan na yun, hindi natin narinig eh. Pero magugulat kayo, naristo ng mga animal. Yun ang tinatawag na optics at zarzuela. Tuloy, John Vic. The DFA will notify everyone that cancel the passport. What happens if his Filipino passport is canceled? Is that going to affect his other passport? Indeed, if there is one? Hindi, parang hindi eh. They're independent of each they're other? independent of each other. Hindi naman siya, hindi siya commingled. Kamalas-malas talaga ng Pilipino, talaga naman, oh. Tingnan mo, si Saldico, kung makansela daw ng pasaporte niya sa pagka-Pilipino, kung may iba naman daw hawak na pasaporte, putang ina, hindi pa rin pumapauwi yan. At kung saan siyang bansa nandoon, doon lang siya matitira. Yun ang magiging resulta. So, walang pananagutan. Si Saldico kasi yung missing link eh. So, magbaya Netflix na lang tayo, Saldico. Baka naman, Saldico, pwede mong i-all out na yan. Kasi kung kunyari, gustong uuwi ni Saldico, uwi ako sa Pilipinas, harapin ko lahat ng akusasyon at may isisiwalat ako, manganganib din ang buhay niya eh. Kasi alam mo naman, Marcos admin, mga tuso, mga traidor, baka nga, pagdating pa lang sa airport, bulagta. Baka maninoy 2.0 si Saldico eh.